Subas guys, kumikilos. Na-arrange na ni Didi ang mga kahoy guys. Hindi ko siya matulungan kasi naggawa ako ng siopaw. Siya lang mag-isa. Kasi wala si Susmita. Ajur? Dikit China. Good morning guys. Bumili uli ako ng orange kasi ang tamis niya. Grapes. Bahala na mahal. Masarap man siya guys. Favorite ni Sundar. Good morning guys. Mukhang makinis tayo today dahil sa lighting. So, nakaalis na yung mga bata. Third day without Susmita. Nakakapagod pero okay lang. Ito ang aking breakfast. Wala tayong cheese. So, ayan. Mio. Parisa natin ng cucumber guys. At boiled egg. Kain tayo guys. Ayan ang ating breakfast. Biglang tayo. Ayoko nang magkape or tsaa. Makulimlim today. Si Subash ay umalis. Mangumpra siya og manok guys. Bili siya ng maraming manok. Kasi ubos na yung manok natin dito. Yung live chicken ba.
So, makulimlim tayo today. Maglalaba pa naman ako. Hello! Ayan. So, si Didi guys ay natapos. Ang dami niyang natapos kahapon. Oh. Halos more than half. Doon na pinag-arrange na niya. In-arrange niya kahapon. Malungkot si Didi. Wala si Susmita guys. Ayan. Ayan. Ganda ng bulaklak, oh. Minsan kailangan i-appreciate ang mga maliliit na bagay sa buhay. Hindi pa ako nakalinis, guys. Ambot na lang. Yan, oh. Ganda, no? Ganda, guys. Ang bulak. Hindi maano, guys, justify ng aking camera. Pero ang ganda. Ang ganda ng mga bulaklak. Sa Kasarang, alas 9. Breakfast namin ng mga bata. Maaga pa yan siya, guys. Dito sobrang late na ng alas 9. Lalo na pag nag-alas 10 na. Tapos wala pa akong magagawa. Ay, kain muna ako tapos maglinis. Tapos bigyan ng pagkain si mother-in-law. Kain tayo, guys. Kain tayo. So, mabigat ang aking pag mabigat ang aking mga pagkain nung mga nakaraang araw, ako ay nagla-light sa next day. 2 araw akong oats, saging yogurt buong araw. Tsaka vegetable curry. May mayonnaise ang ating prata kasi walang cheese, guys. Masarap to pag may cheese. Sarap. Kain. Si Subas, guys, kumikilos. Pag wala si Susmita. Siya ang nagluluto. Kaso, hindi siya clean as you go. So, ako ang taga-sunod ng kanyang kalat. Makalat siya mang nagluto. Kahapon, nagluto siya ng whole chicken. Ang bilis niyang niluto. Sabi ko, luto na ba yan sa loob? Pinakuluan niya, nilagyan niya ng spices sa kanya. Hindi niya binabad eh. Nilagyan na lang ng halo-halong spices na yung spices nila. Asin, turmeric, hindi ko alam kung ano pa, chili powder, paprika, ganun. Halo-halo niya. Sabi ko, pag tayo nagluto ng ganyan, takes time, no? Sa kanya, ang bilis niya, guys. Pinakuluan niya, tapos deep fry. Ang bilis. Sabi ko, luto ba sa loob? Ay, naubos naman ng 2 tao lang ang kumain nun, guys. 2 tao lang. Nag-inuman sila, tapos pulutan nila yung manok. Sabi niya, magluto daw siya today. Sabi ko, hindi ko alam. Mas masarap ata ang fried chicken. Mabilis kumilos, pero parang walang quality ba? Ayok pa naman ng ganun. Ganyan sila dito. Mabilisan lagi. Pero yung trabaho nila hindi kwalidad. Nakasara iba. Yung head chef doon, guys, hindi siya nagmamadali. Pero magaling siya. Siyang tingin lang, utos dito, utos doon, pero kalma. Stricto, pero hindi madada. Tahimik, parang si Santos. Yung chef doon, executive chef sa Kasara. Ang galing niya, guys. Tagal na ng chef. 20 years na ata.
Yung head chef na yun, guys, kasama ni Santos yun sa Dwarika Hotel. Yung Dwarika Hotel, yun yung una niyang hotel na trabaho sa buong buhay niya. First hotel. Nakaano yata na hotel si Santos, guys? 7 or 10. Ganun. Dami, no? Sa buong buhay niya. Kaya, marami po siyang alam. Magaling din si Santos mag-hire ng tao, guys. Alam niya. Nasabi ko na to sa inyo dati. Tapusin ko lang to, guys. Tapos maglinis na ako. Bye muna.